Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Sureco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. Arzi Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victoria Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurot pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Welcome po sa muli sa ating programa. Ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng tiwala sa ating kakayahan sa mga isyong ating tinatalakay sa programang ito. At ngayon po ay Miyerkules na naman po, huling araw na po ng buwan ng Abril. 10 tulog na lang. Gapangan na naman. Dito lamang po yan sa ating programang Issue Ora Mismo. At para po sa ating mga kaganapan sa labas, nandyan po si Buddy Naduka pa. Buddy, pwede ka nang tumawag para sa iyong spot report dito lamang po sa ating programa. At kanina nga itinapik natin ang tungkol sa Widcap Arles Hanaban, ang tungkol sa usaping tupada, pula puti, at kung ano-ano pa ngayong magsiselebrate tayo ng piyesta sa bawat barangay. Kaya ang mga magtutupada dyan, sabi nga natin, dapat alam ito. O sabi nga, ano ba talaga ang dapat gawin dito sa tupada? Ang sinasabi nila, may sinasabi nilang pakonsuelo man lang daw ini. Pero hanggang noarin ang word na pakonsuelo, hanggang noarin ini dapat tawaan ning onra. Okay, sa mo yan mga tugang, tawan ta po ning dalan ang report sa luwasan. Hali pa dyan sa luwasan ang report na itataos sa tuya, kan sa tuyang kaibahan dyan sa luwas na si Buddy Naduka pa. Buddy, sok pa! Kapaganda ba ang programang Issue Ora Mismo? Okay, Buddy. Nagpaliwanag si Barangay Puting Sapa, Kapitana Elizabeth Balaguer. Tanday ni Mailing. Kan ini hanapon ni Sorsogon ang Governor Edwin Buguyamor. Kan magduman ini kanasabing barangay nagsakop kang banwaan kan Guban Sorsogon kanakalihis na Abril 28 na mag-alas sa isking iaga pagkatapos kang pagputok kang Bulkan Bulusan.
Piglinaw kan opisyal na kan nangyari ang pagsabog ng bulkan, tulos-tulos siyang nagbuhat sa iyang higdaan ating nagdalagan pasisiring sa barangay hall. Dangan ginamit ang public address system kan barangay asin nangapudan sa iyang mga barangay na magpreparar sa pag-evacuar. Dagdag pa kan opisyal na pakatapos kan sa iyang pangapudan sa iyang mga kabarangay, tulos man niyang pigtawan si magkakaligong instruksyon at sa iyang mga barangay official at mga barangay tanod para magtabang sa mga kabarangay sa pag-evacuar kayang mga ini. Siring mantang busy ang gabos sa pagsasagibong paglikas, tulos man siyang nag-contact sa Huban Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, PNP, Philippine Army, at iba pa na siya kan gobyerno para mangapudan tabang. Sa pangudyan sa iyang tig-asikaso ang mga taong nag-arabot na para alalayan ang sa iyang mga kabarangay na kaparehas ka mga NGOs, government official at magkakapirang membros kanidya na naghahagad kana naghanap sa ulambitang opisyal. Agad man niya ang pasensya sa gobernador, Kantor Sugon, na kanini hanapon dahil ini duman sa parting ibaba kana sabing barangay sa Puting Saba. Oo. Kaya po, ba talaga na hanapon ng kapitan? Medyo iwan yan dalagan nga ni TBSM kan sa iyang paliwanag na sa mga oras na tigahanap siya ni Governor Edwin Buboy Amor, siya bisiunon man. Dakol na tao duman TBSM ang nag-arabot man pang nagtutuga ang nasabing bulkan. Okay. So dinagdag pa nga ni Kapitana na magkuman nga sa dahil nga kaya kung talaga ngayang magpa-PayPal kay ultimo nga ni TBSM ang sa iyang cellphone, pantatsiya na cellphone, so digital baga. Okay. Kasi pag-confirmar niya na dahil siyang Facebook account o anuman na social media account para siya magamit niya. Only cellphone lang TBSM na pangkatsiyan ang sa iyang gamit. So siya talaga naghagad ng pasensya nasabing gobernador na dahil siya tulos nakaduman kanini hanapon kan mga oras na nagduman man ang nasabing opisyal. Okay. So yan nga niyang ulit-ulit na siya na sinabi na talagang bisihunon siya kan pangyari kan oras na pagputok. So siyempre baga TBSM kung ikaw na mauwi na kang barangay, sa imo tabi nga program talaga una ang mga sa imong mga natasakupan. Correct. Bako man itong mahalat siya, yaon siya duman sa barangay hall, nganing hulaton ang konsisay man na Poncio Pilato na mag-abot nganing i-escort niya duman. Yan ang kapitan, action agad. Roger to that. Yan nga ang nilibo ni kapitan na nagdalagan man nga siya sa barangay yun, asin ginamit ang public address system sa barangay para tawan kaya magkakanigong abiso sa iyang mga kabarangay na tulos na mag-evacuar magluwas sa Tinampo sa may mga maabot na sasakyan hali sa munisipyo Kanluban na iyon mahaligungan sa lugar para dahil na madanyaran kung in kaso pumusok sabing pagtuga kambul-kambulusan. So yan ang paliwanag ni Kapitan na dahil niya pigtutuyo na dahil magpahiling sa nasabing gobernador kasi talaga kan mga oras na ito bising maray. Halaka. Pa sa mga tao na nag-arabot naman, especially sa mga taga-media na nagpuaman kan sa iyang lado at in-interview na kung ano talaga ang sa iyang ginibo kanini magsabog na bulkan-bulkan. Halaka Kapitana. Taday ka nagpahiling. So, alaga sa, sinabi man ni Kapitana na anytime kung siya ipapot giraray, willing man siya na magdumanin, dahil talaga niya tabi ko na SM, pigtutuyo ang sa nasabing pangyayari na dahil siya duman kan siya hinanap kan nasabing opisyal. Oo, at least dahil siya duman o dahil siya nagtago, yaon siya sa pagtaon ng asistensiya sa iyang mga residentes. Yaon siya tabi SM, duman sa parting itaas. Saka nagduman tabi na nasabing opisyal, yat tuman lang tabi ko no, yat to tabi duman ang gobernador sa may parting ibaba. Duman sa may parang sa entrada lang,
Oo. Kaunan lang. So, ang barangay Puting Sapa, kaya SM, hali kita lumang kaswapon, medyo dead end siya. Oo, nalaog ko na yan. Nalaog ko na yan. Roger, sir. Ang pinaka-dead end niya tabi SM, medyo bulod na. So, dahil lang tinampo duman. So, yaon duman. So, residente ang kadakulan ng mga balay kan mga tao duman sa Puting Sapa. Okay, so pag duman mo tabi kahapon, buddy, kumusta na ang sitwasyon duman sa Puting Sapa? Nagduman kahapon, kaya lang pagkabanggi, nagputok naman ini. Roger, sir. Pag dumantabi kita SM na mag-aalas 5 ni hapon, and nakaluwas kita duman na medyo mga alas 6:30 na. Okay. Very timely nga ni na pagluwas na duman, yung man ang pag-abutan dito sa Sorsogon City, yung man ang pagsabog, giraray, kanasabing bulkan. And pag dumantatabi, ito man sa Puting Sapa SM, medyo tahimik naman. And may naabutan nga ni kita duman na tigatod pa ka na huban na ambulance, LGU huban na alis sa evacuation center na nag-ulit nga duman sa iyang balay sa Barangay Sapa, huban sa Sorsogon. So, ikaw pa may mga nag-evacuar pa sa evacuation center kan Barangay Puting Sapa? Ikaw pa tabi, SM, siguro pigaputangani duman so sa huban Disaster Reduction Management Office, mga nasa sobra 15 pa na pamilya, yaon duman. Okay. Medyo an area ko nung tabi ininda SM, yaon duman sa may dead end sa Puting Sapa. So mga tigpauli, yung yaon lang dito sa parting ibaba baga, sa pagsakat mo, ali ka sa highway, yun so mga nag-uruli na. Medyo, dahil naman baga nagpupuga-pugaan bulkan na bulusan, so nagdesisyon na sinda na umuli asin kasi ang tighatitan ninda duman ang sa indang mga hayop kasi sa indang palay sa anak-anak walang ninda na gamit kapag sinda kan nagsabog ang bulkan niyo ang sa indang mga balo sana mga immediate needs ninda. Roger, so kaya ba na mga yadi lang ng iparting ibaba, nag-uruli na kasuhapon, disyon nga ni so MDRR mo kanuba na yun na mismo naghatod kan mga pasyente na may mga daralasin ng food pack haliman sa DSWD Kanuban, Sorsogon. Okay, buddy. Nahapot matabi kay Kapitana kung sisay man ng mga ahensya ang nagpasiring na dyan na nagtaonin tabang para sa mga residentes na naapektuhan kaining pagsabog kang Bulkan Bulusan? Ay, kakong natabi, SM, kapares, lalo lang mga NGOs na dahil nga ni magkaturong ni Kapitana, kaya nga ni kan siya hinarap ng gobernador, dahil siya duman, yaong gabos duman sa parting dead end, kanuban sa Puting Sapa, ang mga nagtao kitabang, tabisyonon talaga kuno siyang maray, bako niya intensyon, na dahil maghampang sa gobernador, alagat talagang busy lang siya, kan mga oras na hinihinanap, kan gobernador, kan Sorsogon. And So, sa ngunyan tabi, ano ba ang naipaabot ngunyan kang ang probinsya ba or ang sa paginginot ni Governor Buboy Amor nagwalat kay mga food packs or sa barangay hall or direkta ininapigtao sa mga residente? Roger Tulot, confirm ni Kapitana Elizabeth Balaguer, ang Puting Sapa, na nagtao na iayuda provincial government kan Sorsogon na sinalukal ng gobyerno kan Muban kan halimbawa mga alas 6 di pagkaaga na tulos man na dinara duman sa barangay Puting Sapa at ini i-distribute kan barangay sa kada balay ang nasabing ayuda na hali sa provincial government at sa municipal LGU kan Huban, Sorsogon. Okay man pala. So siguro ako para sa kuya, bako man itong big issue na dai nahiling ni Governor ang Kapitan mismo ang mga residente man ang makapatunay na tulos man na nag-aksyon an sa indang Kapitan. Roger Dorato, naman nga ito talaga intensyon ni Kapitan niya na alagat siya, inulit-ulit niya sinabi na siya nag-ahagat siya kinispensa na dahil siya duman kan tinawag siya ng gobernador at talagang grabe na pagkabisi sa iyang bigigibo kan oras na siya piganap ng gobernador. Okay. So, klarado
Yan mo na to, BSM, na kotong barita dumanali sa barangay Puting Sapa, Kasapon para sa issue. Ora mismo, Badigo ka reporting. Okay, yan po ang mainit na bareta na itinao sa tuya ni Badi Naduka pa. Hali dyan sa Puting Sapa, Kasapon, an sa tuyang kaibahan na si Badi Naduka pa. Nganing makuhaan or mahiling ang ang presenteng sitwasyon dyan sa Barangay Puting Sapa na sakop kang Huban, Sorsogon. And sa mga oras na ini mahalat manggirari kita ng update dyan dahil kasubanggi suminabog naman po ang Bulkan Bulusan. Kung ano na po ang sitwasyon dyan, maaaraman ta po yan sa mga masunod na itong programa para makuhaan ta po ng situational report hali mismo dyan sa Barangay Puting Sapa, Huban, Sorsogon. And sa nahiling ta po na ekspertos kan kapitana dyan sa Barangay Puting Sapa, dahil na po siguro sabi ko bako naman ang big deal na dahil niya nahiling o dahil siya nahiling kang gobernador sa pagpasiring dyan kahapon na aga dahil parehas po ining busy na duwa. Si Gobernador busy duman sa Barangay Puting Sapa sa baba na parte. Samantalang si si kapitana busy naman duman sa itaas na parte. Kaya ang pinaka sitwasyon diyan is parehas man lang sinda nagtatao ning immediate assistance sa mga apektado kan pagsabog kang Bulkang Bulusan. Yan po So, salado naman po kang LGU Huban sa pamamayo ni Mayor Glo Alindogan na kung saan po nakapagtao naman girara ini, nakapagtao tulos ini ning immediate report or immediate na asistensiya hali mismo dyan sa mga naapektuhan kan Barangay Puting Sapa as in iba pang katakid na barangay kang Huban. Okay? So at least po ang parte na yan is kumbaga nagkakaigwaning pagtatarabangan pag-arok na po kayan ang nagiging sitwasyon dyan sa mga bagay na yan. Okay? So habang pigalat-halata po ang satuyang magiging guest digdi sa tayong programa, antabay lang po kita dahil sa kumbaga medyo busy pa siguro. Hello, Ma'am Pine. Good morning po. Hello, Ma'am Pine. Good morning. Yes, Ma'am Pine. Good morning. In behalf sa munisipyo kang Huban, Sorsogon, live na live po kita ngunyan sa tuyong programang Isyo Ora mismo. Po nakapot. Yes, Ma'am. Sabi ko in behalf sa tuyang bisyon na si Mayor Glo Alindogan, makakualam po kita ng update. Kumusta na po ang munisipyo kan Huban sa presente? Sa ngunyan tabi, busy ang munisipyo kang pag-aturgar kay itong mga natamaan baga kang asfal hanggang ngunyan, medyo nagkunyan pa, nagtatagabuga pa ang bulkan. So busy ang satuyang munisipyo para sa pag-asikaso kay itong mga natamaan kang asphalt. Okay. Ma'am, may mga nagsasabi na bagol-bulon daw ang asistensya kan LGU Huban. Sa katotohanan po, ano po ang may tatamong kapaliwanagan kaini na nahiling taman po na tulos-tulos man nag-ikot ang mag-agom na Alindogan dyan sa mga apektadong barangay kang Huban? Iyo tabi sir. Makabumundo bang good dyan mga bali-balita. Yan daman kung sa inyo naman sinagkukuha kayan. Right after nang puputok ang bulkan, nagputok ang bulkan mga pasado alas 4 ng maaga. Yes. Wala pa rin alas 6 ng aga, naglilibot to si mag-agom. Nakadigdi na sa mo sa Buroburan. Nakadigdi na sa mo. Tagadigdi ba sa Buroburan? Yes. Sa nasaranta kang asphalt. Okay. Naglibot na naghiling na kan extend kang hanggang sa itong kunyan, itong kang abo. Tapos ining barangay man, ining mga barangay na naapektuhan, lalo na ining Buroburan, Puting Sapa, mga lugar ng barangay, nagkunyang kaya tulos, nag-convene ang barangay council, ang kapitan, very active din naman.
nagdili na gano'n kaagad sila, nag-distribute yung mga face mask. And then nag-request katulos ng pag-flashing sa LGU. And early morning pa lang nag-flashing na ang fire, ang Department of Bureau of Fire ng Uban. Although nag-abot din naman ang mahali sa probinsya, may manlain-lain na banuan nag-abot para magtabang. No? Pero bako po yan, dahil yan totoo na naingulog at ulgar ang Uban, ano naman. Functional po, very functional ang gabos na ahensya kang gobyerno dito sa Uban. Ang MDRRMO on board pero may 24 hours magasinda naka-relable lang pero as early as kasi ano naman hindi na may banabana na maputok ang bulkan. Yes. So talagang active na talaga ang sa indang opisina para mag-monitor kang mga kaganapan. So gabos man yan ahensya kang gabos yan ang MDRRMO, ang RHU, ang gabos na ay sa Bureau of Fire, ang maski ang mga pulis, active po lahat gabos ang LGU Uban, manungod kayan. And functional sinda, in fairness, no? Kaya nga po, sa totoo lang, then, eto pa, right after ang kagayunan mo niyan, kasi dahil na nag-aragi sa mga politiko itong mga ayuda, okay. Pagkatas kang pagputok ng bulkan, no? Ang ayuda kang DSWD, diretso na sa barangay. Okay. Kaya na nag-aginin ko kung ano-ano mga kunan. Truck na mismo kang DSWD, may DSWD truck na nagdigdi sa mga barangay. So, very, very, and as to yung mayor, right after makapaglibot sila, no? Palagos na kunyan, palagos na palagos na sigang nag-meeting, nag-conduct meeting para pagulayan ng mga gabos na malungod sa sa kanyang disaster na ini. Okay. Kasi ma'am, nahiling tano ang kontra-inkante kan sa tuyang mayor, kandidato sa pagka-mayor na si Mayor Kama asin si Mayor Glo Alindogan tulos na nagpaluwas ning bareta sa pagikan sa indang sabi nga ni ibaga mga tugang iyan na kaapininda sa indang lado na kesyo ang sa tuyang former mayor as nagdadalaga na mayor na si Mayor Kama dahil naman daw kuno nakababa sa auto as in nakasarado ang mga bintana kainikan auto ta bawal daakan bawal makasinghot kang abo. So aros po kayo ng mga sitwasyon alagad ang sa tuyang LGU never po ini nagpahiling ning sabi nga ni mga pictures na nagpapapugi. Iyo tabi sa in fairness sa tuyang kandidato kay Mayor Kama. Abuyang kay itong mga photo op, sabo niya kang ito. Dawa nga may nagtatao nga ning ayuda kay itong pwede pa magtao. May nagagit sa iyo. Abuyang kay mga puro picture, abuyang pigbabanggit. Naniniwala siya kay itong pigtaong ka sa imong tuong kamot, dapat dahil na nakaharap sa imong wala. Okay. In fairness, parang sabi niya digdidad kang sao yan. Ngunyan, ipagpaparataran nindang ang mayor nakasakay lang sa auto na malipot kaya sinda nagbabalad ng choice ninda yan di ba? Ano naman, di ba? It's a matter of choice, di ba? Kunwari, di ba? Kung ano mo naman sa may tukawan, ano taday ka matukaw, di ba? You have to sit down to save your legs, di ba? Kung minsan yan, di ba, sir, may kasabihan, use your head to save your legs. Di ba? Correct. Oo. Oh. Kaya ano to pagpipindahan mo? Sa sisay na tao ang gusto magsingot kang abo. Tawa siya, di mo siya masingot kang abo. Kakalkuhan yan, iba ko yun. Kaya nga ni, baga... Dahil ko sabi nagkakandidato akong mayor, magpahiling gagari ka na si Superman. Si Superman nga, nagtakpo ka sa iyang dungo pag nakakaparong ng bakong kaya-aya. Personal, personal na protection mo yan sa hawak mo. Kumbaga kasi ma'am, ang tao dayo ma-please. Kung dahi duman nahiling, masabi, yan nga ya ang ibubuto ni Doday nga nagpahiling. Kanahiling na duman, dahi nga nagbawa sa isko, nano na lamang. Ay, gabi naman. Para issue nga niya, yung nga niya para issue, nakakabot yan sa para issue. Kundi kami, inbagang sa muyang mayor, inbagang kandidatong mayor ta. Aboy, para patol kayo ng mga kung ano-ano. Aboy, sabi niya, ang ipagpatol nilo ko yan, mag-isip na lang ka muna yung makakarahay, mas matalubok pa kaya kita. Yan, sabi nga ni Bagano. Ma'am, sa araw kayo na sitwasyon dyan sa
LGU Huban. Kasi nga po, katatapos ng entrevista ko kay Buddy Duca, yaon siya duman sa Puting Sapa. Naka-deploy ba dumam or dineploy duman ni Ma'am Glo Alindugan ang mga personahe kang MDRRMO hanggang sa kunyan? Constant monitoring ang ginigib mo nila. Tanganing, kung halimbawa man talagang may need for evacuation. Although ang iba nag-evacuate na, di ba? Yes, apo. Evacuate at iba. Kaya lang, kahit itong pinabalik nga ni, pagka kunyan naman, nagputok na naman ulit. So, dahil naman mga kunyan. May nga, ang Duros, paburuba guman, kaya lang itong mga naapektuhan. Ngunyan, ang pagputok kahapon, ang grabing naapektaran, itong bandang pasir ba si Arusin. Pero di sa may bandang Buruburan sa sitio Bagong Barrio, Sangkayon, sa Bagong Barrio, Kalidgaw, mga guru yan. Guru yan naman, okay. Iyo. So, sa ngunyan, sana, dahil na mag-alborute ng bulkan, and in case na dahil matawang bagay na pindiran, ang importante lang, napasabot sa mga tao, ano sila nagigibuhon in case na magputok ulit. Dahil naman pwedeng pindiran yan. Ang kaipuhan lang maganda. Okay. So, handa man po ang sa tuyang mga community. Okay, ma'am. And at present, ma'am, ano po itong sabi nga immediate actions or sabi nga sa pagpamiting ni Mayor Glo Alindugan, ano po itong mga immediate concern na ilatag duman during sa meeting ninda? Kuyan, specifically siguro itong today man ako nagkating meeting, no? Okay. Siyempre itong pag-deploy kay itong mga personahe kang siyempre sa DRR, no? Instant time man yan. Paghanda kay itong mga sasakyan, lalo na itong sasakyan na para duman sa mga evacuees. And paghanda ka evacuation center. In fact, right after na kaya na nangyari, may mga dideploy na tulos ng mga tao, may mga volunteers na yaon duman sa DRR sa may evacuation center para magluto na tulos yung pagkakangka itong mga evacuees na dadarhon duman. Okay. And aside from that, ining sa mga barangay, ang coordination kang LGU with BLGU mataas din kasi may mga ano naman sila, may mga means of communication baga, may mga ayan, tawag ito itong radyo, may mga radyo naman na araw kayo ni kung sa bandang ano. So very active ang both BLGU and ang atong lokal na gobyerno. Okay, ma'am, salamat nun po. Any moment, ma'am, paabot na po sa muya kan mga update diyan sa LGU Huban ta aram po nindo aram taman na data po perming mahagilap ang mayor dahil sa paragos ining nagmo-monitor or monitor sa mga barangay. Oo. Sarap pa po pala nagdigdig ba si Secretary Gatchalian no nagbaba mismo. Yes, kapon po. Regional Director. Yung DSWD para talagang hilingon ano ang sitwasyon kang. Kaya ako pig-umaw ko ngunyan ang implementasyon kang ayuda no kay itong mga food packs no dahil very very marikas no makaskas ngunyan dahil siguro may nangani kay itong mga kung ano bagang kay po pa ring mga dakol na requisitos itong kay po pa may photo ops o kung may ano pa ngunyan diretso na sa mga tao talaga NDSWD mismo ang nagman and pagayon nitong inisyatibo kang gobyerno o kang COMELEC, lalo na kang COMELEC, na dapat mahiling presence kay itong mga aspirant, mga kandidato, mga politiko, dawa na incumbent politician, na lalo na magkakandidato, maayos na duman sa presente kay itong distribution. So, laging marikas ang distribution, magayon ang distribution. Kumbaga, dahil na naatraso kan mga papicture. Iyo. Dahil na kayo itong mga tao papilahon lumang kung ano-ano kay Rakman. Kumbaga, ma'am, ang DSWD nasa pag-perform, bakong nasa pag-jaforms. Yes. Exactly po. Salamat sa indang pag-aktibar mo niya. Itong mahiling talaga, itong dahil na talaga, itong mahiling nag-i-impluensya kay itong tultol na pag-ibo kang trabaho. Yes, apo. Trabaho mo mga talaga yung kang ahensya. Nakakahirap man gani. Mga nagtatrabaho dyan, mga epektibo man, mga efficient man. Kung minsan na nakakagibutan na nalilindugan kay itong mga poderosong politiko. No? Yan. Anyway. Kumbaga,
sabi nga ni kang nagchat sa tuya, lain parehasan saro, puro puto ops. Ha ha ha. Oy, ano yan ha? Nagchat yan sa tuya, nasa comment section yan sa tuyang programa, ngunya na live, ano? Lain parehasan saro, puro photo ops. Yan. Ay, iyo. Okay. Abo, ever since man kasi ma'am, kang the very first na makatuko sa Mayor Kama dyan sa Huban hanggang natapos niya sa iyang 3 term, dahil po yun nahiling na na kada hero may camera na nakabuntot. Ayabo niya po kayan. Dawa kami. Minsan sabihan ko nga ni, itong time dahil pa naglulot siya kang kampanyada. Minsan, nag-iiba man niya sa doon nga. Kunwari, magdidistribute kaya kami. May binaha ngayang barangay. Maduman siya. Masabi siyang maduman ako. May dala siyang itatao sa barangay. Okay. Sabihan ko siya, Sir, ano kaya, Sir, mag-picture kita? Ay, ka po yan. Para nagtao ka, matao-tao ko, tapos ma-picture ka. Ang good yan. Habo niya kayan, sabi niya, ang rason niya kaya kayan, ang bawat tao, sabi niya, lalo na yung mga hubang nun, may dignidad. Dapat ang pangalagaan, taan dignidad ka mga tao. Exactly. Dami rin ngayang tinawan mo ka itong dikit na kunyan, na makakasumpay sa indang pagkabuhay, palitrato mo, masupog baga ngayon ito. Ano siya kayan magtaram, ano siya kayan mag-isip. Abo yan kan magkaitong mga parolitrato, abo niya kayan. Okay na po. So mga tugang, Ma'am Pines, asahan ko po na any update po sa Barangay Huban, ikaw sa munisipyo kang Huban. Ikaw po ansa ko yung kukontakon nga ning makatao kita ng impormasyon sa lambang hubang noon na naka-standby sa tuya para sa mga presenting kaganapan. Opo, sir. Okay. Salamat, sir. Salamat din po sa padagos na pakikipag-ugnayan sa Samuya para tanganing mabalitaan man kang iba ang Samuyang mga ginigipo digdi sa Huban. Salamat tulong po marami. Diyos mabalo sa gabos na mga nag-iinanyog, sa gabos na gantabay kong programang ini. Salamat tulong po sa Indo. Okay, yan po si Ma'am Pine Derry, direktamente halid niya sa LGU Huban na kung saan po natawan kita ng update kan sitwasyon dyan sa barangay sa munisipyo kang Huban sa paagi po ni Ma'am Pine. So sa giraray, salamat tunon po Ma'am Pine, and sana po talagang ini po na sa tuyang pagtaon po sa muya aning onra na makuan kanya mo ning pahayag is maging dalan po ini nga ning magkaigwa ning peace of mind ang mga taga-hubang noon na sa presente nasa ibang lugar. Okay? Salamat po, Ma'am Pines. Hali po digdi sa Bicol TV Sorsogon. Yan po ang sitwasyon dyan sa Huban na sabi na nga ni tulos-tulos man nagtao ning aksyon si Mayor Glo Alindugan, kaiban ang sayang agom na si Mayor Kama Alindugan sa mga residente kang Huban na nagkaigwaning mayormente na na naapektuhan kan pagtuga kan Bulkan Bulusan. Salamat po. And dagustagos kita mga tugang sa tuyang programa. Lamang po sa Bicol TV Sorsogon sa programang Issue Ora mismo. Happy watching sa sakuyang tugang si Renario Amistoso all the way from Angono Medics. And sa gabos na staff kang Angono Medics, happy watching po. Happy watching man kay Dan Bernard Delaja. And si Sauro M. Amistoso, happy watching man. And happy watching po sa gabos si Ma'am Gloriosa Lolo. Happy watching all the way from Hong Kong. Si Ma'am Carmen De Llosa from Australia. Happy watching man po, ma'am. Sa gabos po na nakaantabay sa Tuya. Balik po kita mga tugang sa topic ta dyan sa sa presente na pagbuga kan abo kan Bulkan Bulusan. Kung saan po ini na unexpected po ini na ini po anday man po iti nadidetect kung mabuga o dae. Kaya sangon niyang baga ang bagyo nadidetekta kung may paaboton. Kaya nakapreparar kita. Alagad ini po na pagbuga kan mga volcanoes, dahil po ini nadidetect
siring man po ang linog. Dahil po ini nadidetect. Kaya, doble ingat po kita sa mga araw kayo na sitwasyon. Diyan sa barangay, sa munisipyo Kanhuban, nagpapasalamat po ang mga residentes kainin na naapektuhan sa manlain-lain na organisasyon na nagtautulos ng immediate assistance para sa Lambang Saro. Siyempre, yaw na nga po ang sa tuyang gobernador na si Governor Edwin Boboy Amor na tulos as early na nagputok ang Bulkan Bulusan na 4:36. Tulos man po, nagpasiring dyan na mag-aalas 6 ang gobernador, naghiling kang sitwasyon, tulos man na nagpadala ng ayuda. Sa lado naman po kang LGU Huban, tulos man na nag-ikot ang mag-agom na alindugan na si Mayor Glo, kaibahan ang sayang agom na si Mayor Kama na iyon ang dadalagan bilang Mayor Kanhuban Sorsogon. Na nagpasiring man dyan as in tulos man na nag-aram kang sitwasyon. Sa lado naman po kan contract inkanti kayo na si Botox Rohel Botox Folleros, tulos man kaining pinadaraan sa iyang water tank na dati baga pig sa supply ini, pig nakakaganing supply na tubig sa mga residentes. Pero sa ngunyan, ginamit ini na pang wash out duman sa mga abo na nagbagsak sa tinampo sa kahalabaan kang National Highway dyan sa Partikan Huban. Kaya arag po kayo ang sitwasyon dyan ngunyan na sa manlain-lain na ahensya, magayunan po na nagpahiling inining arag kayo na sitwasyon na mapapribado or gobyerno na ahensya, tabang-tabang ini sa pagtauning asistensya. Okay? So yan po mga tugang ang sitwasyon dyan sa tuyang lugar dyan sa Partikan Huban Sorsogon. Happy watching man po kay Mr. Boboy Gabara. Sabi nga sa comment ni Boboy, dapat sa oras kan kalamidad, lain na magparahambugan, magkasararo, asin magtabang-tabang nasa na puro man kita taga Sorsogon. Yan. Tama po ang mensahe ni Sir Boboy Gabara. Kumbaga, iwasan tanaan ang paipal system na para dahil kita magharambugan. Kumbaga sa panahon kang eleksyon, saro lang po ang pinaka-objeto kay ni. Magkasararo kita, dahil po ini pagparagamiton na eleksyon sa manlain-lain na propaganda na bibida niya to. Okay? So mga tugang, antabayan ta po si Sir Manong John De Jesus na kung saan po naka-schedule po ni sa tuya bilang saruman sa aspirante sa pagka-municipal councilor dyan sa Kasiguran, Sorsogon. Ini po sarong onra niya to na dahil po kita digding pigpipili na kandidato na mauta po aramon ang sa iyang mga plataforma di gobyerno sa iyang pagkandidato. Okay, so sa ngunyan, live na live ta mga kapanayam si Sir John De Jesus na kung saan mas kilala sa apod na Manong Coach. Sir John, good morning! Hello Sir John, good morning! Ay po. Yes, good morning tabi sir.
Kumusta po ang bayan Good ng morning po. Good Kasiguran? morning, sir. Good morning po. Yes po, kumusta Good morning po? po. Apo. Kumusta po ang bayan ng po. Kasiguran? Medyo magayon man po ang niyan ang Saldaon sa munisipyo sa Kasiguran po. Okay. Sir Jan, idagos-dagos ko na po aram ta po na file ka po bilang municipal councilor sa Banwaan kang Kasiguran. And po sa gabo, Sir Jan, ano po itong number 1 o nagkapirang rasones kan sa imong pag-file bilang municipal councilor sa bayan ng Kasiguran? Una po, Roll. sa naging barangay official kang barangay Timbayog sa Pugnin Anyos, medyo nakita ko naman po Okay. dalag alam membro ng pamilya, lalo na sa pangay po siya paginin buhay-buhay ninda sa oral down ninda na pamumuhay na kulay sapat ang sabi nga ni minimum wage. Saro nagtatrabaho na 400 pesos ang daily wage, tapos ang pagbakal ng mga bagas, mga sikom. Okay, Sir Jan? Hello, sir? Hello, Sir Jan. Maapot po, grare ako. Medyo maluya yata ang signal kan sa imong... Okay po. Sige po. Mahanap lang po kung may signal. Sige po. Okay po, okay. Ayan po, si Sir Jan De Jesus, or mas kilala sa Manong Jan De Jesus. Sa tuyang makakapanayam sa aldaw na ini, parang po sa programa niya itong isyo ora mismo. Okay, ma-return call po kita dahil sa medyo maluya ang signal kanina ni Sir Jan. Sir, good morning po. Good morning po. Yan, very clear na po ang sa tuyang signal. So sa girare po, Sir Jan, aramon ta po hali sa imo, sa imong mga nagkapirang rasones sa paglutsada mo kan sa imong kandidatura bilang municipal councilor dyan sa Huban, Sorsogon. Kasiguran po, sir. Kasiguran po. Kasiguran, yes. Kasiguran po, apo. Una po, sabi ko po kanina, ang legislasyon, sarong programa na paghimo ng ordinansa, resolusyon para sa lambang munisipyo, sa sarong munisipyo, para sa kayaya di kang gabos ng mga sektor sa tuyang Banwaan. Una, ang bangay po sa Banwaan ng Kasiguran na magkaigwa ng isa diring publikong ospital na magtatao ng atensyon sa medical na pangangay po nilang bang kasiguranon. Kaipohan po na lain lang sapat, sabi nga nila, lain lang sapat na igwa kitang medical check-up. Kasi kaipohan naman po ng sa diriming ospital para sa oral daw na pangangay po. Apo. Yes. Mga pangangaipong medical. Pangipong medical na atensyon kasi una po igwa kaming rural health unit na nagtatao man ng atensyon ng medical, kaya lang ang paghihiling mi kasi ang emergency situation, maduman ba kami sa Erosin, sa Gubat, sa syudad ng Sorsogon para sa mga emergency cases na nahihiling ming sa dikit na oras na madili ang sarong pasyente na nagkakaipon ng emergency na atensyong medical, medyo nagkukulang na ang panahon. Sabi nga exactly. Kung magkakaigwa kami sa diring hospital, igwa na kami sa diring panuntunan mi mana magian, lalo na sa mga pasyente na nakaipon ng atensyong medical na pakuhaan mo ang atensyon na libre ang ekipahes, libre ang bulong, libre ang ano man ang pangaipon sa ospital na papubliko sa Kasiguran. Yung nga ni Sir Ta, nahiling ta po, talagang maski sabihin ta po na harani ang provincial hospital sa Kasiguran, kaya lang tama po itong sinabi mo, diit lang na minuto na magkaigwa ng pagdelay, pwedeng magsapar na ning anuman na maraot na sitwasyon ang sarong pasyente. Iyo tabi. Tama po ito. Tama. Okay, salado po sir kang na na mga sayut. Ano po ini na talagang number 1 na programa mo? Una po,
bilang saro man po na nakakahiling nin pangaipo nin kabataan, mga kaakian sa bako lang sa kasiguran, siguro sa probinsya ng Sorsogon. Nahihiling ko talaga ang mga kaakian na medyo sabi nga ni ang atensyon para sa inda, sa mga kabataan, sa mga ipong edukasyon, scholarship. Ang saro man sa plano ko, ang magkaigwa kami ni sa Diri Community College. Sarong Community College na para magkaigwa man kami ng edukasyon na atensyon para doon sa mga gustong magkatapos ng koleyo, gusto makatungtong sa koleyo, makatapos sa paagi ng pag-eskwela. Kasi pagkatapos ng senior high o junior high ang mga estudyante, bako lang sa kasiguran, sa bilog siguro na Pilipinas, nagduduman na nagduduman na sa Manila kung saan na lugar para magtrabaho. Ang nangyayari, kulang pa din. Pagkabot duman, siyempre, dahil nga sa kulangan, san pag-eskwela, sa kulangan ng edukasyon, ang sweldo na makukuha ninda, nasa minimum wage lang. Bako pa sapat para makabuhay ng pamilya. Ang gusto kong mangyari, itong mga estudyante ng community college, mahanapan na yung trabaho. Nag-eskwela pa sana, mahanap na ng job opportunities, bakula sa Pilipinas, kundi sa luwas ng bansa. Kasi una-una, kay buhan tabi, ang sarong servidor, bakulan tabi nagtututok sa sarong sektor. Dapat gabos, dapat nahihiling ta, nagabusin na dapat tauhan ng pantay-pantay na atensyon. Bako itong oras na sana ng karampanyahan, yaw na naman sa politiko, para makampanya, para makako. Ako tabi, sa experience ko, bako lang sa laranang ng edukasyon, naging parte man ako ng mga eskwelahan bilang naging coach man ako ng basketball, dako man nata akong onra, di ba? Kung baga bako lang dabi ako nagtututok sa nahihiling ko niyan. Naghihiling ako sa futuro, naghihiling ako sa perspektibo, sa iba maduman, ang lambang estudyante, lambang kabataan, lambang kaakiat. Bako ko man dabi pag-iisip lang sa kunyan. Pag-iisip ko sunod na mga panahon. So henerasyon na masunod. Ang futuro, sinda ang futuro, bako naman kita. Ang edad na kunyan, nawumugtak na kita sa sabihan sa twilight zone na kita. Diba? Bako na kitang pagtataram na kita. Sabi nga sa kuya kang ibang mga senior citizen, ano man nga ang programa mo sa muya? Sabi ko, inot na inot, ayuson ko tabi. Muna, ang mga makuapo nyo, ang mga kakian nyo. Pag naayos ko tabi, sinda, garo naman sana kamo ang magiging establish. Kasi mura na kamong iisipon. Mababawasan ang isipon niyo. Mababawasan ang stress niyo. Itong programa na ito, maduman din po yun sa Indo. Diba? Lain ko na po tutugutan na nahihiling ko kamong datrabaho, nagkakayod sa edad niyo. Ito tabi na ayuda, na pigdataramta, na para senior citizen, social pension, kung ano pa man yan. Hihilingon ko po yan. Kauro ng 1 DSWD, pantay-pantay na ayuda para sa gabos. Bako sa ng pili, bako sa ng parang tao. Pag tinaram ng AKA, pag tinaram ng kung ano pa yan ng mga social pension na pigtatao kang gobyerno, itaw tatabi yan sa gabos. Bako itong pinipili ta sana, pag-iisip ta sana kung sisay-isa na ang kamag-anak, ta sisay-isa na ang nakadakot sa tuya. Dapat po pantay-pantay. Ang gobyerno, democratic pa ang Pilipinas, pantay-pantay na pag-gobyerno para sa gabos. Okay. Sir, yaon dig nahiling ko nasa 23 ka mo na aspirante? Opo. Okay. Ano po ang kaibahan kan sarong Manong Jan de Jesus sa mga katunggali mo? Una po, siguro po, sabi ko po sa mo, kita nagkaibahan kita sa Emiliano. Ikaw, saro ka man duman sa nahihiling kong very dedicated. Nagtatrabaho kita mas kamayong sweldo, mas kamayong benepisyo. Yes, sir. Kung hilingon mo po yung pag-serve na yon, yung tinataram na pagkakaiba, yung sinasakripisyo mo sa sarili mo bago ang iba. Diba? Bago ang sarili mo, isakripisyo mo na ang sarili mo, maunahon ang sarili mo, so iba muna. Diba? So iba muna. Kung sabihin so iba, hilingon mo ang kapakanan ng iba. Itong batch ng Emiliano na naging coach ako ng varsity, kahit sa'yo na sindang ko yan, successful na sindang, mga graduates, mga professional, dahil po, hiningo ako sa eskwelahan. Ang taram ko sa eskwelahan, let them finish a degree. Bako sa basketball. Ang makatapos nila ng degree, makatapos nila ng pag-eskwela, yun ang pighagad kong pabor sa eskwelahan. Napagbigyan nila ako. Diba napagbigyan nila ako? Yung pagkakaiba ko sa ibang kandidato, bako tabi ako mapabaya. Bako ako itong, kung tagan ako ng chance ko sa Guranon, bako tabi ako mabaya. Bako ako itong
Maghihiro lang ako kung tuwarin ko lang gusto bako tabi. Kasi grabe tabi ang trabaho na dapat himuon. Grabe ang ordinansa ang dapat na-implementar. Grabe ang ordinansa ang na-implementar ngunyan. Pero lain na ngunyan na-implement ang iba. Kaya po ang tutukan yun. Saro-saro. Hilingunta ang kababayihan. Bako sana hilingunta na kung igwang okasyon, maduruman ang kababayihan para sa nasinda magkaigwan ng dikit na konsuelo. Ang konsuelo tabi bako sarong aldaw. Ang konsuelo sa bilog na buhay ninda. Ang konsuelo bako sa ngunyan taon, next year bako tabi. Kasi ang aki dahil man nag-uudong ang pamilya. Paulit-ulit na nagdadakol sinda. Ang gusto ko, lambang lamesa, nakakaon sinda ng sapat kada aldaw. Nakakaon sinda ng 24/7. Sabi nga ni kung nagugutom ang sarong membro ng pamilya, may pagkaon. Igwang bagas, igwang panira. Kasi bako tabi ako, matlaog dito sa pwestong ini na baka ako handa. Handa ako na hampangon ang gabos na responsibilidad as in obligasyon kasi aram ko na dakol pa din na nagtitios na tao. Pero bako man ako si Superman, bako man ako superhero na kaya ko silang iligtas sa sarong aldaw. Kaipuhan ko po adala ang legislasyon, kaipuhan ko po mga kaibanan sa konseyo kung ako matatawan ng onra. Kaibanan ko tabi ang matrabaho. Matrabaho kami. Kasi una-una, bako tabi iyaw-yaw ang pagiging legislador. Sabi nga ni, ang pagiging sangguniang bayan member, ang trabaho mo is to enact ordinances, to make resolutions that will benefit the people. Kaipuhan ang tao, bakoy ka. Iba ang kaipuhan tabo, digdi, tutukan ang trabaho, mag-adal pa ng legislasyon, mag-adal kitang, sabi nga ni, adalan taning maray ang public governance. Yung serbisyo para sa tao, bako pansadiri. Kaya, bakong pangsadiri na objeto ang pag-service sa gobyerno. Opo, sir. Hindi po baga. Iyan ako lang po, sir. Babati lang po ako. Arag po sang kaakian. Nata very close ako sa aki. Iyaon ako pero sa aki. Nata, ang sarong aki, pag nahiling ko ang sarong aki, minsan may hiling ko, harani yung sila sa puso ko. Nata, kasi habo ko po mahiling ang sarong akin nag-eskwela. Grade 1, grade 2, pudpud ang sapatos, di siya ang uniform. Di ba? Aram ko ang sakit ng sarong magurang, aram ko ang sakit ng sarong ina, sarong ama na nagkakayod para sa akin, hinda. Aram ko po ito, nakikita ko po ito. So, nahihiling ko. Bako lang po ako makukontento ng sarong tao, duwang tao. Ang gusto ko po lambang kasiguranon, maginhawang buhay. Bako yung kaya mo magsaro. Kaipuhan ko po ang katabang. Kaipuhan ko po ang 5 membro ng konseho. Ang kaisipan, bako kumantiran na ako mayadon sa hinda. Pero sana lang, ang katuyuhan may pareho. Mag-service sa banwa, mag-service sa tao, bako ang saliri. Yes. Sir, yaon di basahan ko lang ini. Lambang pamilya, magkaigwa man lang nin sarong miyembro na makatapos ng kolehiyo. Gaano ini po kaimportansya sa sarong na pamilya na taarong kayo niyang isusulong mo? Igwang sarong parauma sa sarong baryo. Itong parauma na ito, magagada na siya. Pinapon niya mga aki niya. Sabi niya sa mga aki niya, para ako sa indong mga pamana, kundi ining pag-uma manggiraray. Sabi kang aki, pati ba naman sa pamana, mauma na naman kami? Diba? Kung pigtuhan mo nga kami, papa, ning edukasyon, ning mayad na edukasyon, siguro nakatrabaho kami ng maray. Gusto mo naman pumangat, gusto mo naman bumangon sa buhay na araw kayo ni. Lahat man maraot ang pag-uma. Kung dahil pagtatarami kami na silang pamilya, sutugang ko, sumatukong tugang, nakaagom na, pag-uma pa din. Kasi ang problema, baka utang uma. Uma ninyo iba. Kita sana nakikauma sana. Gusto mo may pangarap man, yung pangarap na yun natutuod. Sabi nga ni kang ama, pasensya na ka mula, ko nakita ko ang tapat na edukasyon para sa iyo. Kaya ako man ako nakatapos pag-eskwela. Ang gusto ko, magkaigwa kami sarong koleyo, magkaigwa kami sarong public college, iinggan nyo ko ang gambang pamilya, pa-eskwelahan ang akit nyo, libre ini. Ang gusto kong mangyari, mahiling ang lambang pamilya, bako ngunyan lang, bako lang may pampolitika, sabi ko nga sa liri ko pagtataram ko sa tao, bako kumantari pagtataram na ako mayadon, ako perfecto, ang pagtataram ko lang sa iyo, ang kaaraman ko base sa eksperyensya, never ko tabi ininot ang sarili ko para lang pauna ako. Inuuna ko ang tao. Inuuna ko ang pagserbisyo sa tao. Kasi ang aram ko, in the years to come, maabot ang panahon, mahihiling ko, stable ang buhay ng tao, maginawa ang buhay ng tao, duman ako maging maugma. Magayon pa, no? Kasi tama ito, sabi nga ni, aram mo, Sir John, ang saro na
Dahil ko nagad malilingawan sa sarong press conference na Apo. ipigkondukta ni Senator Jesus Cordero. Sabi niya, Apo. wara nin parauma na nagmauot na maging parauma man ang sayang aki. Iya po. Tama Ano po po yun. kaya ni? Na talagang Apo. very important sa saro na pamilya ang magkaigwa nin tinapusan or magkaigwa Tama po. makatungtong nin kolehiyo, makapagtapos nin kolehiyo. Trabaho, Tama po. mag-crea rin livelihood training na mataunin programang trabaho sa gabos na kasiguranon. Tama po. Kung hilingon mo sa yung time na coach ako ng Emiliano, di ba ang player ko dati, Mang Maniwangon? Naalala mo yun? Yes, yung oh. may interview kita, may interview kita, di ba Mang Maniwangon sila? Kaupo Mang na dyan Maniwangon. si Joey Inalpe. Tama. Ay, ano ko yan? Pastoral degree ang course ka. Pastoral degree. Bali, yung nahiling mo yung Maniwangon sila, kasi paano ko ba sila rin-recruit? Kinuha ko sinda lambang munisipyo, lambang lugar din naman ko sinda. Kinaurong ko sinda. Pwede ka mo mag-intra para maka-eskwela. Alam mo yung mga Maniwangon na yun? Ang ibang niya naman, di ba, engineer? Di ba, professional basketball player. Ang iba duman, nag-angat na sa saliri ng lado. Ang saro duman, manager ng sarong recruitment agency sa Manila. Puro sinda nagkaigwa ng successful career. Okay. Puro sinda nagkaigwa ng successful career. Kasi ang ininod ko kasi duman, bako ko naisip, pag basketball kasi na habang buhay, bako. Ang basketball is will come only secondary. Mainod po na yung career mo. Yung buhay mo. Di ba? O anong titaram nila sa kuya ngayon? Ang pintataram nila, kung bako mo ito mo, mayo kami ngunya sa pwesto mo. Mayo kami ngunya sa posisyon mo. Di ba? Yun din ang gusto ko sa kasiguranon. Ang gusto ko sa kasiguranon, bako itong player, bako itong mga pambasketball lang. Gusto ko ang sports development program sa kasiguran, bako sana sa sarong sports, bako sana sa sarong program sa gabos. Kasi grassroots level ako mapuon, pupuunan ko sa aki. O 2 years old ka pa sana, tatawa ka na mag-dribble, sige, tawakan ka na ng attention, i-training ka na, boksingero ka kung ano pa man. Pantay-pantay na pag-gobyerno para sa gabos, bako itong saro sana, duwa sana, dapat gabos. Gabos na tao makikinabang, gabos na kasiguranon makikinabang. Kasi bako ko man yung kaya magsaro. Kaya puhan ko ang tabang ng lambang tao, lambang komunidad, lambang membro ng pamilya kay puhan ko. Pero pag abot ng mandato, kung matatawanan ko din siya sa konseyo, aram kong grabe. So maghihiling kong maghihimuan ko, kay banang ko ang tao, kay banang ko ang kasiguranon. Kasi bako maangat ang sarong lugar, sa sarong tao sana. Maangat ang sarong lugar sa gabos na pagtarabangan ng lambang membro ng komunidad. Very well said, sir. Lastly po, piliun ang tama, linyada ko ang tao, partido ko ang padagos na pagprogreso. Inot na inot, we are not clinging our loyalty to the party. Yes. Bako man ang partido sa tuyang mabuhay, di ba? Correct. Kung hilingon mo si Miriam Defensor Santiago during the time na senador siya, ang partido niya, People Reforms Party, bako man siyang grabe ang well-funded party. Bako yung well-funded machinery. Bako man siya arugaan. Ang nangyayari kasi ang sistema sa tuya, kung siya ay may partidong may linyada, igwa may makinarya, igwa logistics, okay, hindi na kita. Exactly. Kaya ani una nga, palista na. Ani una nga, makukuha mo, arug kayo ni, iba man na sa arug kayo ng posisyon, iba man sa arug kayo ng posisyon. The only thing na mabalik sa mo is pag nahiling mo ang salary mo na igwahang pintanggap, okay yun, tanggapon mo, okay yun, benepisyo mo yun tanggapon mo, but the thing na mangyayari sa mo in return, pigtauhan ka na kung yung gusto mo pa, servisyohan ka, di ba sobra na yun, unang salin yun. Correct. Naghiling ka, mataram ka, binuto mo na naman sinda pa din yung tao na nagpalubog sa mo. Diba, sinda na yung nagpapobre sa mo, pobre ka na dati, pobre ka pa din ngunyan. Sa nakaging eleksyon, pobre ka. Ang tara mo, iboto ko ka baka magbayad-bayad ang buhay ko. Ngunyan yao na naman sinda. Nga. Diba, naman sa tara mo sa mo. Makako na naman sa mo. This time, tabi, hihimuon mi na. Diba, kagaling pa ako, this time hihimuon na. So, last 3 years, na gano'n siya. Nanahimik. Diba, sayang po kang panahon. 2025 na kita. Lingon mo pa na nangyayari sa Bulkan Bulusan, di ba? Dati very peaceful volcano siya. Pero tingin mo niya na nangyayari, ang trend.
Di ba? Wake up call yun sa tuya, gabos. Eye-opener yun. Tinataraman kita na it's about time. Nakaipuhan tang mahiling. Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari sa kinabanda? Ikaw na kitang nagtataram na this is a catastrophic change. Kaipuhan ta na ni pagbabago. Yun ang kaipuhan tango niyan. Sabi ko nga sa inda, bako paulit-ulit kong pigtataram, bako tabi ako si Superman. Lain ko man kaya kong hariyo sa pagtios. Hindi ko mo kaya. Pero ang kaya kong imuon sa iyo, umangat ang buhay kang puturo kakakian iyo. Exactly. Ako na akong makahiling na sarong aki na lalakaw ang sarong aki. Warang tsinelas. Gisi ang bado, gisi ang short, naghihibik kasi warang balon, warang pagkaon. Bako po ako, kontento sa pagtausan na ng Maggi noodles, ning sardinas, bako po itong kaipuhan. Sarong kilong bagas, bako po ito sapat. Ang kaipuhan po, lambang pamilya makuha ang para sa inda. Bako itong may kalamidad, ang tatauhan ta sa ning mga taong natauhan tangya, so nag-evacuate. Bako man tabi ang pag-evacuate ang dahilan, gabos na tao, pantay-pantay. So kapitbahay mo, nakakuha ng sarong kilong bigas, ikaw wala, gabos igwa. Arog bukan, kung sa'yo mo sir Saw, aram ko ang dedikasyon mo. Sabi ko nga ni, ika nga, halos, di ba kung magkaigwa ng paralanat, inot ka pa sa paralanat, sabi ko nga, hindi mo Sir Saw, di ba sa ito na mga pinalagan? Di ba yung gusto sabi yun, yung instinct mo to serve. Di ba yung gustuhan mo na mag-serve, yaong perme, without anything in return. Kumbaga, hindi hadlang ang kapansanan, pag ganyan. Yun dapat ang word. Di dapat maging hadlang ang kapobrihan dahil sa karaan niya mag-serve. Exactly. Kasi, arogan, sa Kagawad Joey, yaw sa imo. Never ka binayaan ni Kagawad Joey. It is because naniniwala siya sa dedikasyon mo. And pareho na din ka mo yan. Welcome, pag ikaw nag-retire ka na sa arogan na obligasyon sa trabaho, siya na sa pesta mo. Yes. Diba? Siya na yung masalina. Kaya sabi ko sa'yo, lahat niya lang manahon. Pero, thank you very much sa opportunity, Sir Saw, kasi yes, it's a very big boss na sabi nagtaon ng boss sa kuyang moral. Sabi ko nga, I am prepared to lose. Eventually, I am prepared to lose. But I am inclined to accept kung tawan ako ng mandato. Grabe po na obligasyon. Grabe na. Aram kong grabe ang magiging responsibilidad. Pero if ever na matawahan ako ng siyansa, I will serve to the fullest. Bako itong masabsan na ako ngunyan. Tapos agad ay na. Pasabsan ako tro agad ay na naman. Diba? Kay puhang po, ng sarong konseho, sarong legislador, na tatao maghiling sa baba ng tao. Diba? Sa baba talaga. Bako itong hinihiling mo lang sa taas. Kasi we are 25 barangays, so 25 barangays, bako sa ng saro, bako sa ng duwa, 25 barangays at tawan tanatation. Kay puhan man po ninda, lalo na mga barangay opisyal, kay puhan ta sila matauhan ng lambang programa, lambang atensyon, subsidiya para sa mga barangay tanod, barangay health worker, barangay daycare center. Ang gusto ko po, ang daycare centers sa kasiguran, sa mga barangay, kompleto ng equipment, kompleto ng ekipahe. Bako itong raot sa blackboard, warang tisa, diba, warang choke, ang daycare teacher, naghahagad pa. Kay puhan po, kompleto. Lain ko na po tutuguton na ang lambang mga barangay council, ang mga konsisay panatawag dyan sa loob ng barangay, nangahagad para lang sa pangaipokang sa diririn na komunidad. Dahil sa kakulangan ng budget, kakulangan ng ira, aram ko dabi sa ditulong sana ang ira, kulang-unong para sa proyekto. Pero aram ko man, in fairness sa administrasyon ni Mayor Minis Amor, aram ko maray man ang hinihimo niya. Maray man ang hinihimo pang legislasyon, kakonseho, alagad, ako tabi, sarong alternatibo. Bako man ako itong intataram ko, na ako sana, naglaog dyan sa pwesto, kasi gusto ko sana makaserbi ng pangunyan o sa agab ako. Habang buhay ng serbisyo. Sabi ko nga sa inda, win or lose, I am inclined to serve. Pero may tabi ako maserbisyo. Maserbisyo sa paagi, din sarong kapatidad, pribado man o pag-gobyerno, yaon po ako. Sabi ko nga sa iba, lain po dapat magbago ang ugali ni sarong tao dahil sa larangan ng politika. Yes. Napatunayan mo na po yan, Sir Jan, sa 15 anyos mo na pagserbi sa imong barangay. Bako na po yan kay Puan pag harapoton pa. Ta si Manong Jan, masabi, wala man yan, para 15 anyos lang yan nagserbisyo sa barangay niya. So, aral ko kayo ni po, no? Talagang ang usapin na yan, dahil na po dapat
pigi question. Dahil na yung sabi nga ni, hindi na dapat tumaas ang kilay mo. Alamin mo na lang ang track record ng taong yan. So sa Giraray sa dyan, magayon ko po ang sa mong pangapunan asin panawagan sa sato yung mga kasiguranon. Diyos marina daw po Giraray sa Imo Sarsaw sa staff ng Bicol TV. Sabi nga the longest training TV station, local TV station in Sorsogon Province na naniniwala na ang pagserbe sa media, lalo na sa pagserbe, professional. Bako nagkikiling sa politiko, kung isay ka man, kasi bako agabos na panahon, ang pagiging neutral, bako matabi kaya taram na one-sided. Yes, sabi nga, ikaw, ni oportunidad na makaserbe sa sarong politiko kung sisip niyan, siguro ito accidentally. Kasi inot, bako tabi, ang sarong istasyon, radyo o TV bias. Bako tabi pwedeng one-sided kasi bawal yun. Sarap ang magkakitang membro ng sabi nga ni media sa aramtaman ang kalakaran, yaon man yan sa sinumpahantahan na tungkulin bilang sarong media personnel na dapat bako kita nakikiling sa iba. Lalo na sa sarong politiko. Ang paniniwala neutral, fair reporting, balanse na pag-report, yung gusta dapat, bako may kinikilingan, dapat ang totoo sana. Yun sana permi. So una-una, salamatunon po sa Rasaw, sa Bicol TV, and sa Gabos na naghihinanyog, may mga taga-kasiguran man siguro diyaon din naghihinanyog, ubako man. Ang pangapudan ko po, dahil nyo po pagsaya ako na oportunidad mo niya na Mayo 12. Oportunidad na sarong aldaw, na itutukal na naman niyo sa tulong aldaw, sa tulong taon, na pwedeng masala ka mo, pabalik na naman sa iyo. Hilingon po niyo maray ang sarong aspirante. Hilingon niyo. Kung nakatukaw siya, hilingon dapat niyo ang track record niya, ang performance niya during the time na nag-serve siya. Incumbent siya, hilingon niyo. Ano bang nahimo niyang ordinansa? Ano nahimo niyang resolusyon? Ano nahimo niyang batas na magkatao ning pakinabang sa tao? Sa kaakian, sa kababaihan, senior citizen, sa sektor ng kalalakihan, transportasyon, para uma, para sira, hilingon po niyo maray. Pag nahiling niyo na qualified siya duman na mag-serve Giraray for another time, sige, sikan niyo po ito. Hilingon nyo naman sa mga bagong aspirante, hilingon nyo naman sa track record. Ano ba ang tuyo kayo ni? Ang tuyo ba kayo ni? Maserbe sa banwaan o maserbe sa sadiri? Hilingon nyo, baka ini ang tao na nahiling nyo maray man ang katuyuhan. Sige po, i-check nyo po Giraray. Pero pag abot sa numero 5, hilingon nyo po, una, open book po sa kuyang buhay. Ang buhay ko, sabi ko nga, I serve na sa kapasidad, yung pag-coach ng basketball, libre, nagtutokda ako mga kakian, libre, kasi bako kumangkaipuhan tabi na hilingon ko sa benepisyong pinansyal para sana makapagtauning katukduan sa mga kakian. Iharap ka naman hanap ka mo. Kasi bako naman tabi ako, walo baga sa aspirante na ibubugtak sa pwesto. Pag nahanap niyo yung saro-saro, mahali niyo itong mga bako kwalipikado. Hanggang mapili niyo ang tama na 8. Itong tama na 8, pag abot ng Hunyo 30, ma-assume ito kang pagiging legislador, ng pagiging konsehal, masasabi niyo sa sarili niyo, ini ang paghahanap ko. Ini ang paghahanap ko na igawang pagbabago sa konseho. Bag-unta po ang konseho. Bako lang sa kasiguran, sa bilog, na Sorsogon. Bako po nagsusunod lang sa sarong tao, sa duwang tao, sa tulong tao. Ang susunod ng tatabi kasi masumpa kita sa tao. Bako kita masumpa sa sarong politiko, sa sarong tao, sa tuwang tao. Manunumpa kita. Kasihan ako ng Panginoon, tataramanta, kasihan ako ng Panginoon kasi ako po magsiserbi ng buong puso nang walang pag-iimbot, di ba? Walang pag-iimbot. Yes. Di ba? Nakabugtak naman, kasihan ako ng Panginoon. So, ang dinaramduman, iserbehan ko, my loyalty will be to the people. Bako lang sila nagboto sa kuya. Maserbe ako sa Indagabos. Inot na inot. Kaya puwang ko po sa konseho, sabi ko nga, there will always be a consultation. Consultation sa lambang sektor, kababaihan, kalalakihan, para uma, para sira, kabataan, kaakian, gabos po na sektor. Gabos ko po yan dadangugon. Aniyon ang gusto mong ipaabot? Sige po, pagsisyon, ipaabot ko po yan. Gusto sabihin, maghuroron, pero may maghuroron. Kasi nata, ihilingon mong hinugunon na sarong bunga. Sarong puno, nahiling mong hinugunan, amo mo pag-uahon. Tako sa rin siya kinuha, sa lupa na, sa lain mo pakinabangan. We need to be united. Kaya po ito magsararo for a common goal. Sabi ko nga, after election, life must go on. Babalik na naman sa kanya-kanyang buhay. Correct. Babalik na naman sa dati sang pighihiyo sa normal na buhay. Alagad ang tios na tao, tios pa din sinda. Mas sakit pa rin ang buhay ninda.
ako po sarong alternatibong kandidato, independente, naniniwala na ang loyalty ko will goes to the people, will serve to the people, to the fullest. Bakit sabing media, bakit reports, full capacity service. Yung serbisyo talagang pang-awatan, panghaluyan. Kumbaga mahihiling ko, sabi ko nga, I will serve with utmost service to the people 100%, 24/7. Parang PCSO, walang kupas. Yan ang Sir Sao. Yan ang tinaram ko sa mo dati na during my incumbency as the coach of Emiliano, nahiling ko ang school. Nahiling ko ang school, very very respectable school. Very hataason ang standard kang Emiliano. But the thing na nahiling ko is yaon ang suporta ninda sa programa ko. Siyaon ako sa Emiliano. And kamo din sa Bicol TV, sabi ko nga, kala ko nga, you are benefit, dako lang ang benepisyo niyo. Ito palang, libre lang pala ang servisyo. Libre lang pala ang servisyo niyo. Sabi ko dati kay Father Ben, sabi ko, Father, magkakamas na yung sweldo siya. Sabi, mas malaki pa sa'yo. pero sabi ko, I have outpost respect sa community ng ACI, lalo na siguro sa iyo as part ng media community, ning yaon sa pagserbisyo. Sabi ka, nahiling ko din ang service na igwa ka. Aram ko din yung dedication mo, yung integrity mo, yung commitment mo. Aram ko po yun. And very, very respectful po ako and very proud po ako sa naabot po man. Okay. Thank you very much po. Yan po si Sir Manong Jan De Jesus. Wag na kayong mag-atubili na maghanap, sama siya sa 8. Sabi nga, sa pagpili ninyo, mapipili nyo naman ang nagserbisyo at nagperwisyo. This time si Manong Jan, check 100% magbibigay ng serbisyo. Okay, Manong Jan, maraming salamat. Thank you very much, sir. Thank you very much. Okay po, yan. So mga kaibigan, si Sir Manong Jan De Jesus, natinawan kita ng onra na makapanayam siya sa programang ini. So mga tugang, yan po ang kabilgon kan sa itong programang Isyo Ora mismo ngunyan na ini. Merkulis na naman po. At maraming salamat sa mga nag-participate sa ating programa. Sa muli, ang inyong lingkod magbabalik bukas, same time, same place, same station. Bicol TV, Sorsogon. Maray na aldaw po, as in Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.